Masasabi ko lang doon sa case nila Mayor, na hihirapan din talaga akong tanggapin at paniwalaan na kaya niya yung gawin. Sapagkat ang takot siya na makagawa ng makapanakit ng tao. Nakita ko po yan mismo doon sa basketball court. Naglalaro po sila ng basketball. Talagang nasiko siya nung kalaro niya. Talagang itong mata niya, may dugo talaga, nag-clot talaga yan. Yung tao na alangan, kasi si Mayor yun eh. Mayor na siya nun. Mayor na siya noon eh. Siguro mga a year ago. Yung bago lang tong mangyari yun, nasiko siya. So, may dugo yan dyan sa mata. Medyo may clot na nga. Na black eye. Niloloko ko nga nung linggo, nung pagka the following day, linggo na yun. Sabi ko, anong nangyari sa mata mo? Pero nakita ko yun. Sabi niya, Pastor, medyo nasiko eh. Pero yung taong nakasiko, hindi niya pinagalitan eh. Hindi niya nga sinigawan eh. Yung tao umiiwas sa kanya. Pero sabi niya sa tao, huwag kang iiwas. Huwag kang, bantayan mo ako. Basketball ito eh. Kaya kahit sa paglalaro, kahit sa pakikipagkapwa-tao, hindi mo makakakitaan na may kakayahan siyang manakit eh. Pag halos lahat ng matatanda sa aming barangay, kilala niyan. At napaka-giliw niya sa mga bata. Mula sa bata, lalo na sa matanda, mapababae, mapalalaki yan. Magiliw yan sa tao. Kaya sa church namin, ako mismo personally, akong pastor niya, na pag may problema yan, pupunta yan sa akin. At sa maniwala kaysa hindi umiiyak yan eh. Pag every time na nagka-counseling kami, umiiyak yan. So, ito yung tao na may kakayanan ba ng ganyang tao na napakababa ng luha. Tapos, pag may problema, lalapit sa'yo. Pag aalis, pupuntang Puerto, papuntang Manila, magte-text sa'yo, Pastor, punta ka dito sa bahay, pakipag-pray mo ako. Nasubaybayan ko yung kanyang growth sa pananampalataya namin. Kaya, hindi ko talaga kayang paniwalaan yung ganong akusasyon. Hanggang sa ngayon. Nalulungkot lang ako dahil sanay ako na nandyan siya eh. Sanay ako na nagte-text. Sanay ako na pag tinext ko siya, sasagot niya agad, salamat. Pero ngayon wala na nagte-text sa akin ng gano'n. Kami sa church, gano'n din, nalulungkot din kami dahil kapatid namin yun sa Panginoon eh. At nakita namin for 10 years na magkakasama kami. Ito na nga, mag-11 na nga eh. Kahit sa family day namin yan, kahit sa prayer day namin yan, ang ginagawa pa niyan, to prove na talagang napakabuti niyang kapatid sa Panginoon. May umubo lang sa church. May umubo lang. Aligaga na yan, tatanungin niya, sino yung umubo? Baka kailangan niya ng tulong. So, ganun siya ka-sensitive sa need ng mga tao. Napaka-sensitive na tao. Maawain. At saka hindi siya yung tao na parang gagawa para palakpakan lang. Maraming nagtatanong sa church namin na yan ba donation ni Mayor? Pero alam niyo po, wala pong dinonate si Mayor eh, sa church namin. Pumunta siya dyan, normal, na parishioner, at kung may idodonate po yan, nag-aalkansya po yan. Hindi siya yung tipo ng taong gagawa ng kalokohan talaga eh. Kaya from the day na nagkakilala kami until nung lumabas yung balitang ganon, hindi ako makapaniwala dahil napaka-close ng taong yan sa akin. Yung nga lang, malungkot dahil hindi ko na siya nakakausap. Hindi tulad ng dati. Hindi na ako makatulog ng maayos ngayon. Pagkat sabi ko nga, umiiyak nga ako sa misis ko. Sabi ko, kung may isang tao sa Corona, minahal ko ng gusto bilang kapatid at bilang kaibigan, si Mayor Reyes na yun eh. Kaya, sana nga lang, ay lumabas na yung katotohanan. Hindi naman kami huminto ng prayer sa church para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero capacity na gumawa ng krimen, malabong.